God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Blessed day everyone! Kayo po ay nanonood ng Life and Grace at ito po si Baljamin Tatlong Hari. Tayo po ay nasa lesson number 11 na po ng ating pong pinag-aaralang book study na sinulat po ni Andrew Wommack, How to Become a Water Walker. At sa lesson number 11 po, pag-uusapan natin ang may episode title na Because of Your Unbelief. Sinabi po natin nakaraan na everybody wants to walk on water, but nobody wants to get out of the boat. Many people po are so worried about what could happen or what others will think para po sa kanila. But the truth is, there will always be a challenge if you do what God tells you to do. However, there will also be challenge if you don't do what He tells you to do. So, why not do it kung ano po yung ginawa sa atin ng Panginoon? I think maganda po natin itong i-consider. Total, may challenge naman pala pagka susundin natin ang sinasabi ng Panginoon at makakaranas pa rin po tayo ng challenge kung hindi naman tayo susunod sa pinapagawa ng Panginoon. So I would rather recommend to you, sundin po natin ang ginagawa ng Panginoon, and I'm telling you, we will have a favorable end or result. Sinabi po din natin noong nakaraan that when you get out of the boat, you run the risk of sinking. At totoo po ito. You may fail, pero ang mahalaga po ay ang natututunan nating lumabas sa bangka at lumalakad na nagtitiwala sa Panginoon. Dahil if you fail at believing God, you are still a success sa mata ng Panginoon kasi you tried sa iyong pananampalataya. Tandaan po natin ang pinag-aralan nating verse nung nakaraan, Hebrews chapter 11 verse 6. It is faith that pleases God. Okay? Ang pananampalataya po ang nakalulugod sa Panginoon. Alam niyo po, God's opinion on faithfulness or His evaluation of faithfulness ay hindi lamang nakabase sa outcome ng ginagawa natin, but by whether or not we are following His leading. Kaya naman po, pinagpapasalamat natin sa Panginoon ang example sa buhay ni Apostol Pedro na nakapagtiwala siya sa Panginoon at nakalakad siya sa pananampalataya. Alam po natin ang istorya na ito ni Peter ay mababasa po natin sa gospel account ni Mark, yung sinulat po ni Marcos, sinulat po ni Mateo, at saka yung pong sinulat ni John. At sa pag-aaral natin patungkol dito, kailangan po nating makuha ang lahat ng gospel account na ito at to put them together. Ito pong story natin. Kasi alam po ba ninyo na pagkatapos iligtas ni Jesus si Peter mula po sa paglubog sa tubig, ay sumakay muli sila ng bangka and immediately, ang sabi po ng gospel, ay nakarating agad sila sa Pangpang. Ito po ay, I think, ang John ang nagsabi nito. Kasi po ang Book of Mark, it only recounts something that Jesus said about the hardness of the heart. At kung Book of Mark lamang po ang pagbabasihan natin in relation to the story po ni Peter, we would not know that si Peter po ay nakalakad sa ibabaw ng tubig and that the boat was translated with the occupants po to the other side of the lake. Kahit na po isang account nga lang ang mabasa natin ay ang events na ito would still be miraculous. Kaya lang, we would have missed some of the information sa pangyayari. Pag pinag-aralan din po natin, only the book of Matthew ang mababasahan natin na si Pedro po ay gumawa ng request sa Panginoon na sabi niya, Panginoon, bid me to come to you on the water. Si Matthew lang po nagsulat nito. And only in the book of John naman po natin makikita at mababasa na si Jesus ay kasama si Pedro ay pumasok po sa ship at hindi lamang humupa ang hangin kaagad at ang ship o ang bangka pong kanilang sinasakyan were immediately translated to the other shore. So, we get a little slant or make pagkakaiba po from each other po yung gospel at upang maunawaan natin ang buong pangyayari,
We need to put them all together para makuha natin ang buong pangyayari. Samahan niyo po ako, magbabasa po tayo as an example dito po sa Matthew chapter 14 at saka po sa John. Pero uunahin po natin itong Matthew chapter 14 verse 29 to 33 at ganito po ang sinabi ng wikang Tagalog na Biblia. Sinabi niya, "Halika, kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig papalapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin ni Pedro ang hangin, natakot siya. At nang siya ay nagsisimula ng lumubog ay sumigaw siya, 'Panginoon, iligtas mo ako.' Kaagad inabot ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan si Pedro at sinabihan, 'Ikaw na maliit sa pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?' Nang makasampa na sila sa bangka ay huminto ang hangin. Sumamba sa kanya ang mga nasa bangka, sabi nila, 'Totoong ikaw ang anak ng Diyos.'" Nakita niyo po itong account na ito na pinag-aralan po natin sa Matthew chapter 14. Now, dadalhin ko po kayo, samahan niyo po ako sa Juan Kapitulo 6, talatang 19 at 21, at meron pong additional information na ibibigay po si Apostol Juan kung ano ang nangyari po sa account na ito. Okay? Sabi po ng verse, magsisimula po tayo ng verse 18, "Lumalaki na ang alon sa lawa dahil sa malakas na ihip ng hangin. Nang makasagwan sila ng 5 hanggang 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig ng lawa na papalapit sa bangka at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, 'Huwag kayong matakot, ako ito.' Kaya't pinasakay nila si Jesus sa bangka at nakarating agad ang bangka sa lugar na kanilang pupuntahan." I hope napansin niyo po ang gusto kong iparating sa inyo na magkaibang sulat po. Ang sulat ni Pedro ay ang sulat po ni Mateo, ang sulat ni Juan. Pag ang sulat ni Marcos ay meron po silang mga information na pag pinagsama-sama natin ay magbibigay po sa atin ng kumpletong pangyayari sa kung ano ang naganap ng pagkakataon na yon. Alam po natin na si Peter po ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. But Matthew chapter 14 verse 30 specifically says, "Ngunit nang mapansin ni Pedro ang hangin, natakot siya. At nang siya'y nagsimula ng lumubog, ay sumigaw siya, 'Panginoon, iligtas mo ako.'" Sabi po ng English Bible ay ganito, "But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, 'Lord, save me.'" Pinansin niya po ang hangin, ayon po sa wikang Tagalog. Natakot siya at nagpasimula siyang lumubog. Kung kayo po ay katulad ko, magtatanong kayo ng ganito, anong kinalaman ng hangin sa paglubog ni Peter sa tubig? Alam po natin kasi, ang ating po mga isip ay automatic na mag-iisip na malakas man o mahina man ang hangin, kapag nagpasimula kang iniyapak mo ang iyong mga paa sa tubig, lulubog at lulubog ka. Tiyak na tiyak po natin yun. Alam po natin yun. Therefore, we can say that the wind that took his attention away from Jesus and caused him to begin to sink was a non-factor. Wala pong kinalaman ng hangin sa kanyang paglubog kung talagang iisipin natin ang gusto. Dahil in the natural, hindi mo kakayaning lumakad sa tubig even if it had been a perfectly calm day. Wala pong makalalakad sa tubig. Ang totoo ay when Peter took his eyes off Jesus and began to look at the wind and the waves, doon po siya nagpasimulang lumubog. From focusing on Jesus, he started focusing on the natural realm. Then the natural realm probably began to flooded his senses at nawala po ang focus niya kay Jesus at napunta po sa kung ano ang pangyayari sa kanyang paligid. Ito po si Pedro ay isang fisherman, alam po natin to. And he had spent all of his life, his whole life, learning that it is better to stay in the boat. Ano man ang mangyari, sa boat ka na lang manatili. Fisherman po siya. So when he saw the wind and the waves, it brought all those things back to his remembrance and caused him to doubt. Nagduda po siya. Alam mo yung lumalakad ka, probably Peter is saying, wow,
Ano itong ginagawa ko? Posibleng mangyari ito. Kapag ang focus po natin ay nasa pangit na pangyayari at wala kay Jesus, papasukin po tayo ng pag-aalinlangan. Kapag nakatingin ka kay Jesus, makakalakad ka sa pananampalataya. Kapag nakatingin ka sa ibang bagay, magpapasimula kang mag-doubt. Sabi mo ng Hebrews chapter 12 verse 2, yung una pong phrase nito ay sabi, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tumingin daw tayo sa ating Panginoong Yesus na siyang tagapagpasimula at tagatapos ng ating pananampalataya. So manatili po tayong nakatingin sa ating Panginoong Yesus. Nung nagpapasimula na pong lumubog si Peter, humingi po siya ng tulong sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. At ang Panginoong Yesus, ayon po sa Matthew chapter 14 verse 31, ay kaagad na inabot ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan niya si Pedro at sinabihan niya si Pedro ng ganito, ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Pansinin natin, sinabihan ni Jesus si Peter ng ganito, ikaw na maliit ang pananampalataya. Teka muna po, di ba si Peter lang naman ang nakalakad sa ibabaw ng tubig? And although nag-alinlangan po siya at nangailangan ng pagliligtas ng Panginoong Yesus dahil nagpapasimula na siyang lumubog, pero siya lamang po ang nakalakad sa ibabaw ng tubig. Maliit ba ang pananampalatayang iyon? Kung tutuusin mo, kung pag-uusapan natin ay suwat ng pananampalataya, I think Peter ay gumagawa ng bagay ng higit sa mas nakararami po sa atin. At sasabihin ng Panginoong Yesus, at sinabi ng Panginoong Yesus, ikaw na maliit ang pananampalataya. Hindi po ba? I hope naiintindihan niyo po yung gusto kong sabihin. Marami pong tao ang naniniwala that to do something really miraculous, they have to have big faith. Yung dakilang pananampalataya. But ang sabi ng Panginoon kay Peter ay si Pedro ay may little faith. Little faith pero nakakalakad po sa ibabaw ng tubig. I hope you get that. So ano pong ibig sabihin natin dito? That as long as that little faith na mayroon tayo or si Pedro was focused on Jesus, it was enough to walk on the water. Think about that. Jesus brought up a very important truth here that most Christians have not really understood. Because ang attention po ng kalimitan sa mga Kristiyano ay nakapokus trying to build their faith. Dahil sa isip nila, kailangan ang malaking pananampalataya para makagawa ng mga imposibleng bagay. Very few Christians understand how important dealing with unbelief is when walking in the miraculous. If Peter had dealt with his unbelief properly, he never would have started to sink. Maraming Kristiyano po ang naniniwala na they can increase their faith, then unbelief will disappear. Alam niyo po bang ganito rin po ang kaisipan ng mga disciples nung una? Tingnan niyo po ito sa Luke chapter 17 verse 5 to 6. Magbabasa po ako. Ito po yung isang pangyayari. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Kaya sinabi ng Panginoon, kung may pananampalataya kayong kasinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikamorong ito, mabunot ka at maitanim ka sa dagat, susundin kayo nito. Maliit lamang po ang mustard seed at kung ganito lamang kalaki ang faith mo, kaya mo pa ring sabihin sa puno na mabunot ito at lumipat sa dagat at mangyayari po ito. Jesus was saying, you don't need more faith. Your faith is sufficient. Even if your faith is as mustard seed, it is enough to uproot a tree without touching it. Just by speaking to it, you can make this tree move and nothing will be impossible for you. Now, let me say this statement at alam ko na marami sa inyo ang pupwedeng kumulot ang noo sa pagkakarinig ninyo nito.
The key to Christian life is not big faith, but rather little unbelief. Let me say that again. The key to Christian life is not big faith, but rather little. Not little faith, but little unbelief. Allow me to explain this po. Do you remember si Jesus po, nang siya po ay umakyat sa bundok sa tinatawag nating Mount of Transfiguration, kasama niya po si Peter, si John, at saka si James. Ito pong tatlong alagad niya, kasama niya po doon sa bundok. And while he was up on the mountain, a man asked the other disciples na naiwan to cast the demon out. And they tried, but they couldn't. So, when Jesus and Peter, James and John ay bumaba na po, galing po sa mountain, narito yung lalaki who had brought his demonized son to Jesus to cast the demon out. Inilapit niya ngayon kay Jesus. Sundan niyo po ako, babasa po ako sa Mateo, Kapitulo 14 hanggang 15. Ang sabi niya, pagdating nila sa maraming tao, may isang lalaking lumapit sa kanya at lumuhod sa harapan niya. Sinabi niya, Panginoon, maawa ka po sa aking anak na lalaki. Siya'y may epilepsiya at lubhang nahihirapan. Madalas siyang bumabagsak sa apoy at pati sa tubig. Sinabi ng tatay po na ito kay Jesus na ang kanyang anak ay may epilepsy o epilepsiya, and it means that the boy had some type of seizure. And while convulsing, bumabagsak po yung bata sa apoy o kaya po sa tubig. Ituloy po natin yung sinabi ng tatay kay Jesus at ang sagot po ni Jesus. Pansinin niyo. Matthew chapter 17, 16 to 18. Dinala ko siya sa iyong mga alagad, ngunit siya'y hindi nila kayang pagalingin. Sumagot si Jesus, kayong walang pananampalataya at napakasamang lahi. Hanggang kailan ko pa kayo makakasama? Gaano katagal pa akong magtitiis sa inyo? Dalhin ninyo siya rito. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at lumabas ito sa bata. At ang bata ay gumaling ng oras ding iyon. I want you to understand na hindi po sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na pasensya na kayo guys ha, iniwanan ko kayo, pumunta ako sa bundok eh. Alam ko, hindi para sa inyo ang gantong klase ng challenge o ng sitwasyon. Hindi po ganun ang sinabi ni Jesus. Instead, ang tugon ni Lord ay of faithless and perverse generation. So English po, Matthew chapter 17 verse 17. Kayong walang pananampalataya. Isa po itong rebuke sa mga disciples. Sabi niya, gaano katagal pa akong magtitiis sa inyo? Please understand bakit po ito sinasabi ni Jesus sa kanila. Jesus wanted his disciples to be able to carry on his ministry. Katulad po ito sa ating panahon ngayon na sinasabihan tayo mga Kristiyano ng Panginoon na dapat tayo mga Kristiyano ay nagpapagaling ng may mga sakit, bumubuhay ng patay. Instead, na pinapadala natin yung mga tao sa psychiatrist, sa ospital, at inaasa na lang natin sila sa mga doktor. We ought to be meeting the needs of the people. Kaya po itong si Jesus, sa kanya pong pagtuturo sa mga disciples, ay pinalayas niya ang demonyo. Bilang demonstration din po at bilang pagmamahal niya doon sa bata, pinalayas niya po yung demonyo sa bata at umayos po yung bata. Sabi po ng Biblia ay ora mismo, nung oras ding iyon. Kaya po itong mga disciples, nilapitan nila at tinanong si Jesus kung bakit hindi nila napalayas ang demonyo sa bata. I want you to take note, bakit po nagtatanong ang mga disciples? Sabi niya, bakit hindi namin napalayas ang demonyo sa mga bata? Tingnan niyo po itong Matthew chapter 17 verse 19 na in-approach po ng mga disciples si Jesus sa kanilang pagtatanong kay Jesus. Ang sabi po dito, pagkatapos ay lumapit ng sarilinan ang mga alagad kay Jesus at nagtanong sila, bakit po hindi namin na kayang palayasin iyon? We need to understand that earlier in Matthew chapter 10, ito po yung context, the disciples
receive a commission from the Lord. Ang sabi po ng Panginoon, humayo kayo, magpagaling kayo ng may mga sakit. So humayo po sila at bumalik po sila ng walang tanong kung bakit hindi nila nagawa ang mga pinapagawa ni Jesus. And what it means is they have seen a 100% na pagpapagaling or 100% success sa mga pinagagawa sa kanila ni Lord na magpagaling ng may mga sakit at magpalayas ng demonyo. Nagawa po nila ito. But in Matthew chapter 17, they did the same thing that they had done before, but without the same results. Kaya sila nagtatanong sa Panginoon, bakit po hindi namin kayang palayasin iyon? And they're expecting for the power of God to manifest, lalo na naranasan na nila ito before. Alam ninyo, maraming may ganitong experience sa mga mananampalataya. Nag-pray po sila before at nakakita po sila ng resulta, purihin ng Diyos. Pero the next time na nag-pray po sila uli, ay hindi po sila nakakita ng resulta. Nakaka-upset po yun, di po ba? Those believers who know that faith works are those who are most upset and susceptible to condemnation. Ang feeling nila, bakit ganun? Hindi ako sinagot ng Panginoon. Ang feeling nila, iniwanan sila ni Lord. Kaya napaka-importante po ang tanong nila, kung anong tanong ng mga alagad kay Jesus at kung paano to sinagot ni Jesus. Tingnan natin ang sinabi ni Jesus sa mga susunod na verse. Matthew chapter 17 verse 20, sinabi niya sa kanila, maliit kasi ang inyong pananampalataya sapagkat tinitiyak ko sa inyo kung mayroon kayong pananampalataya na kasinlaki ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito at ito'y lilipat. Walang anuman na hindi ninyo kayang gawin. Wow! Tingnan po naman natin kung paano ito sinabi sa English version, specifically sa New King James Version. Alam ko po, may sinabi po sa Tagalog na sabi, wala kayong pananampalataya o ang liit ng inyong pananampalataya. Pero tingnan po natin sa New King James Version. Sabi po dito, so Jesus said to them, because of your unbelief. For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Dito po nanggaling ang episode title natin ngayon, Because of Your Unbelief. Kasi po ito po yung sinabi sa Ingles. Although hindi po ganito ang pagkakatranslate sa Tagalog. Ang pagkakatranslate po sa Tagalog ay maliit kasi ang inyong pananampalataya. But here in King James Version and the same with New King James Version, ang sabi po ay because of your unbelief. At ang verse po nito ay inihahambing ng ang ating pong pananampalataya sa isang mustard seed. So Jesus didn't say that it was because they didn't believe or because of their little faith. Hindi po ganon. That is what most people believe, na ganito po yung ibig sabihin ng Panginoon. I'm telling you, if you can understand this, masasagot nito ang karamihan sa tanong na mayroon ka. Kagaya po na ang sinasabi natin sa ating sarili na alam ko nung una nag-pray ako ng may pananampalataya. Bakit ngayon hindi yata gumagana ang prayer ko? At minsan natatanong natin ang sarili natin, humahantong tayo sa tanong na naniniwala ba talaga ako o hindi? Alam niyo po, hindi po ito dahil sa hindi ka naniniwala. It is because you are believing and at the same time, you are disbelieving. I hope naintindihan niyo po yun. Naniniwala ka at meron ka pa ring unbelief. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang miracles po don't require huge amount of faith. Ang pangangailangan po para tayo makakita ng mga miracles na miraculous is just pure and simple faith that is not negated by unbelief. Ang ibig sabihin, ang unbelief po natin minsan naka-counter or naninegate yung ating pananampalataya. Kaya ang layunin natin ay mawala yung unbelief at maiwanan po yung pananampalataya. Because it is possible for any believer to have faith and yet have unbelief at the same time. Alam ko po, medyo nabibitin kayo, but
lalo po natin itong maliliwanagan sa atin pong next episode. Kaya abangan nyo po ito, sundan nyo po ito, at lalo natin itong mauunawaan ng gusto. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. Kami po ay nagpapaalam at nagsasabi sa inyong life is best lived by grace. Shalom!